We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Gipanganlan na sa otoridad ang duha sa tulo ka person of interest sa pagbusikad sa gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City, Lanao del Sur ato sa usa ka misa nga gikamatay sa upat ka tawo o gikaangol sa 45 ka individual niadtong Domingo. Giila ang usa sa mga suspect nga si Kadapi Mimbeza alias Engineer, miyembro sa Dawla Islamia Maoti Group ug usa ka eksperto sa improvised explosive device. Duna kini kasong illegal possession of explosive, terrorism, kidnapping and serious illegal detention ug dunay patong sa ulo nga 600,000 pesos. Samtang ang usa mao si Arsani Membisa alias Katab, Hatab at Lapitos, miyembro sab sa Dawla Islamia Maoti Group o residente sa Barangay Gakap, Piagapo, Lanao del Sur. Sumala sa Pro Bar, duna pay ikatulo nga person of interest nga gikonsiderang John Doe. Silang duha mga miyembro sa grupo nga galihok sa Lanao del Sur ug Lanao del Norte provinces. Niabot na kagabi sa ilang panimalay sa New Clarin, Bansalan, Davao del Sur ang usa sa upat ka namatay sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City ni adtong Domingo. Nibuhos ang emosyon sa kabanay ug higala sa namatay sa pagpamomba nga si Evangeline Arumin sa Sitio Santo Niño sa New Clarin, Bansalan. Si Evangeline usa ka estudyante sa MSU Marawi, nagtake kini og masteral sa physical education. Kinamanghuran sa tulo ka mag-igsuon si Evangeline. Sumala sa amahan ni Evangeline pangandoy sa iyang anak nga makahuman og mahimong teacher. Naanda na matud pa sa iyang pamilya ang magsimba matag Domingo. Maong dako ang kasubo sa iyang kabanay sa kalit niini nga pagkamatay sa mismong adlaw pa sa pag-ampo. Nakatakda nga ilubong ang lawas ni Evangeline karong Lunes. Hustisya usab ang panawagan sa mga nahibiling kabanay ni Evangeline. Gipasigahan na ang mga maanindot nga giant Christmas tree sa Samal Island. Gibuhit usab sa atong mga kapuso ang ilang #feelingblissstories kanato. Ani ang report. Christmas is in the air na gayud. Dihang gipasiga na ang unom ka giant Christmas tree dinhi sa usa ka resort sa Babak Samal Island Biyernes sa gabi. Dunay Christmas tree nga ang disenyo, ice crystals. Duna say picture perfect inside out. Ug syempre, duna say classic nga disenyo nga gigalipay gayud sa mga turista. Actually, ang mga empty bottles is usually makikita nato sa mga dalan. So, ginapunit na mo siya sa mga beach. Kining duha ka Christmas trees gama sa recycled plastic bottle. Non-plastics. Oo. So mga indigenous materials silang gamit para nga to cooperate also sa ato ang city ordinance na zero plastic na sa Samal. Sumala sa organizer sa maong giant Christmas tree display. Kini ang ilang pagpasalamat sa abundang nga grasya nga ilang nadawat sa tuig 2023. Ang Christmas is time for ato ang pasalamatan ang mga nahitabo sa karong tuiga o atong pasalamatan ang Ginoo. Nihayag sabang City Hall ground sa Peña Plata, Samal Island sa gipay-gayong lighting activity sa ilang Christmas decorations ni adtong Sabado sa gabi. Ubay-ubay ka mga Samalenyo ug turista ang midayo aron magpa-picture sa ilang nagadaiyang Christmas decorations gikan sa ilang giant Christmas tree, candy cane ug ang ilang maanindot nga holiday light tunnel. Bibo usab ang mga chikiting tungod sa inflatable playground nga gimuntar sa City Hall ground. Grabe kayo ka-amazing ba kay makita nimo ang experience nga kanang good man ang spirit of Christmas. Tinahan ka na ano dito, playground, king ano man.
Kay Lingaw. Ug tungod kay hapit na ang Pasko, nagparekusab ang atong mga kapusong Samalenyo on what makes them #feeling blessed karong Pasko. Feeling blessed siguro sa unsa ina ako karon. Kompleto akong family nga healthy sila. Sa mga blessings nga nabot sa mga pamilya. Na kompleto among pamilya. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga bata nga adunay special needs ang gipalipayan sa usa ka organisasyon o pribadong sektor sa Camp Katitipan sa Davao City. Ani ang dugang detalye. Hope is the heart of Christmas. Kini ang tema karong tuiga sa Rotary Club of Downtown Davao. Kauban ng partners ni ini aron mahatagan og kalipay ang mga batang adunay special needs sulod sa Camp Katitipan sa Police Regional Office 11. Mao nga suot ang ilang Christmas attires. Excited sila nga nagparehistro sa maong event. Pahigayon good ni no ang mga bags of hope sa mga bata, ang ilang mga cash prizes kay nakapag-appeal po sila sa mga contest. Kay di ba diri sa Davao na ay mga Pasko Fiesta contest, ang mga estudyante nag-appeal, ang atong special children dili sila maka-appeal. So kani ang ilang Pasko Fiesta. Pipila sa ilang aktibidad ang motion dance showcase. Apan bisan deaf and mute, dili sab magpaulahi sa musika ang halata sa ilang pagsayaw. Anaday ang teacher sa atubang nga naghatag og signal sa matag beat sa musika. Anaasab ang pa-contest sa painting. Apan silang tanan ang midaog og pagpremyo nga 500 pesos. Og ang ilang bags of hope na adunay klase-klaseng mga pagkaon, dulaan og painting materials. Ayun ako sa kay maunsa sa tanan na bisan og deaf ako nga na maunsa siya sa uban nga mga tao, makita siya or naay nagbilib sa iya ha. The hearts of these remarkable children and illuminating the true meaning of the holiday season. May today's festivities be a testament to the enduring power of hope, love, and compassion, and may the spirit of giving continue to resonate in our hearts throughout this festive season and beyond. Bell namin, Rotary. Nung nag-ring kayo, ayan, tapok dayon min, ana dayon mi diritanan. Happy kayo ang mga teachers nato, mga kabataan. You are also our Christmas light. When you illuminate your life to the path of others with joy, kindness, patience, and generosity. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Opisyal nang nagsugod ang mga aktibidad o kalingawan sa Pasko sa Gensan 2023. Samtang nag-ala palasyo ang City Hall tungod sa mga Christmas decoration. Ato kining tanawon pinaagi sa report ni Abby Caballero. It's the season to be jolly, mga kapuso! Dinhi sa General Santos City, mabati na gayod ang nagkaduol nga Kapaskuhan. Gani opisyal nang gisugdan ang mga aktibidad ug kalingawan sa Pasko sa Gensan 2023. Atul sa lighting ceremony adlawng Martes, wala tagda sa mga mitambong ang ulan. Gani nalingaw pa sila sa performances. Taod-taod, gipasiga na ang Christmas lights sa daw palasyo nga disenyo sa City Hall. Mas nahimo kining agaw atensyon tungod sa 3D video mapping. Liwanag ngayong Pasko ang tema sa pagsaulog sa Kapaskuhan sa Gensan. Colorful ug picture-perfect sab ang Plaza General tungod sa mga nakadisplay nga giant parol ug Christmas lights. Sa mga buot musuroy, dunay bazaar ug food strip sa Rojas Avenue. Sa mga buot makijam, dunay live music sa Oval Plaza ug Christmas Carnival. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, bisan walay bagyo o low pressure area, mas maayo nga mangandam sa posibleng pag-ulan karong adlaw. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Caraga Region, Misamis Occidental, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen ug Davao Region. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Pag-abot sa hapon, ulano na ang dakong bahin sa Mindanao. Sumala sa pag-asa, easterly so localized thunderstorms sa magpaulan sa dakong bahin sa nasod.
Padayon nga nakaapekto sa Northern Luzon ang hanging amihan. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gipaarakan sa wala pa mailing mga responsable ang sakyanan sa Municipal Councilor sa Paglat, Maguindanao del Sur. Sa investigasyon sa otoridad, pauli na unta mga biktima gikan nagsalmot sa Municipal Peace and Order Council meeting apan kalit silang gipaarakan pag-abot sa poblasyon sa Paglat pasado alas 2 sa hapon niadtong Lunes. Swerteng wala naigo sa bala ang Municipal Councilor nga gilang si Aladin Kamarudin. Samtang daling gidala sa ospital ang escort niini nga si Pangki Ikaw human nakahiagom og samad pinusilan. Kapin 30 ka mga basiyo sa bala sa pusil ang na-recover sa otoridad sa crime scene. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente. Subay sa pag-obserba sa World HIV/AIDS Day sa bulan sa Disyembre, usa ka HIV testing alang sa mga empleyado sa Davao City Government ang gipahigayon. Ano ang report ni Jandy Esteban? Sa pagsugod sa bulan sa Disyembre, kanus-a ginaobserba ang World AIDS Day. Gipahigayon sa Reproductive Health and Wellness Center o RHWC ang HIV/AIDS testing alang sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Davao City. Dinhi sa usa ka lawak sa SP Building gihimo ang testing alang sa mga voluntaryo magpatest. Apan ana lang sa pulo ang nagpatest. Sumala ni Dr. Jordana Ramiteri, ang head sa RHWC, nga kinahanglan pa mas pakusgan ang pagbatok sa stigma kabahin sa human immunodeficiency o HIV. Aron mas maabli ang huna-huna sa publiko sa pagpatest ingon man sa kaalam kabahin niini nga virus. Having a test here, it's kind of saying that it's okay to have the test. No? Gusto natin everyone can decide na magpa-test kasi even up to now, napakataas ng stigma, napakataas ng takot, there's fear na magpa-test. Sukad 1993, kanus-a unang natala ang HIV case sa Davao City hangtod sa kasamtangan, ana-ana sa 4,606 HIV cases. 229 na ang patay. Karong tuiga sa Enero hangtod Hulyo, 323 na ang natala. Sa datos, anaa sa 25 to 34 years old ang sagad pasyente. Gisundan sa 15 to 24 years old nga age group. Ug ang nag-unang mode of transmission o pagpasa o pagtapot sa sakit, mao ang pakighilawas sa lalaki sa kapwa lalaki. Giingon nga ang pakighilawas nga way proteksyon ang kasagaran nga rason kung nganong mataptan ang tao sa HIV. Sinugdanan sa sakit nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome. Well, we cannot judge people from doing things, no? Yung multiple partners, having frequent change of partners, and while doing that, unprotected yung kanilang sexual activity. People may do that, but in the event na maging vulnerable sila sa HIV and AIDS, they should know what protection is. Sumala sa peer navigators sa RHWC nga usasab sa rason nga misaka ang kaso tungod sa social media. I'm doing the outreach education through online. We do encourage also testing, and then doon din nalalaman din na kadalasan ng mga client nila is nakukuha talaga sa kadalasan ng mga partners is nakukuha talaga doon sa sa online. So ang HIV/AIDS testing regular nga ginahimo sa RHWC nga libre. Ang mga magpositibo libre sab ang tambal alang kanila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka delivery rider sa Gutalak, Zamboanga del Norte ang gitabangan og kulata sa gipadalhan og delivery nga may pasangil kaniya nga ng scam sa iyang gi-order online. Apan gibarugan sa rider nga igora siya nag-deliver sa item. Ano ang report ni Chris Dapitan? Sa video nga gi-upload sa usa ka netizen, makita kining lalaking nakapula og sinina nga unang gisumbag sa duha ka lalaki. Taod-taod, nakadagan pa kini apan Saan yun na? O, dayan, mausa na. O, sige! O, nati, sige! Gisikaran, gisumbag o gikulata na kini. Nahitabo kini sa Barangay Poblasyon Gutalak, Zamboanga del Norte. Ang biktima, usa ka delivery rider nga giilang si Jehonar Villejo. Sumala sa kapulisan, nasuko matud pa ang usa ka lalaki tungod mali kuno ang nadawat niining order.
Ang atong biktima is siyempre mga tarungan siya sir, wala man mi kuan ana, labot ana, mag-deliver lang ni not knowing kung unsa na inyong gipang order, siguro kalagot na ang una na ang nahimo dito nila. Ana kuno sa unom ka lalaki nga giingong magparyente ang mikulata sa biktima. Duha ka tuig na matud pang naga-deliver ang biktima sa maong lugar. Dili kuno kini ang unang higayon nga nakabikil sa biktima ang sospek nga tungod ra gihapon sa delivery. Apan wala na mihatag og pahayag ang biktima kalabot niini. Sumala niya. Deliver ako na pa sila ano dili na pa-reassign ko may municipality ma'am. Nakaangkon og mga bunog sa nagkadayang parte sa lawas ang biktima. Gani wala pa kini nakatrabaho sukad sa panghitabo ni adtong Lunes. Pasakaan og kasong serious physical injury ang unom ka suspitsado nga nailhan na sa kapulisan apan wala una ginganlan. Sumala pa, hulaton na lang kuno nila ang warrant of arrest aron madakpan ang mga suspitsado. Pahimangno sa kapulisan alang sa mga naga-order online. Kanini ang mga delivery boy, dili na sila connected. Ilang gipang order. Kalmado lang kung asa sila naka-order, dito sila mag-complain. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Presyo sa bugas ug itlog sa General Santos City misaka sa unang semana pa lang sa Disyembre. Hinuon, pipila sab sa mga palaliton ang miubos ang presyo. Anang report ni Abby Caballero. Karong unang semana sa Disyembre, anaa na sa 250 pesos matag tray ang presyo sa itlog sa General Santos City. Kaniadto tag 230 pesos lang kini. Ang large nga tag 220 pesos lang kaniadto karon 240 pesos na. Ang medium nga tag 220 pesos lang kaniadto 230 pesos na karon. Gibati sa mamalitay nga si Concordia ang pagsaka sa presyo. Busa ginagmay na lang una ang iyang gipalit. Tag isa ka tray ma'am. Tunga na lang budget. Kaya ipalit uban og isda sa unsagod. Tungod sa kamahal nga presyo, halinon karon ang pinutos nga itlog sa mga mamaligya ay. Taas po ma'am. Usahay mag-short po sa itlog kay kusog kaya basta December na. Sa katong mga nagatipid, unsay isagad na lang ginapalit sa inyo? Crack tapos ang binalot ma'am. Amo na kay makatipid man siya ka mas barato man. Ang upat ka buok nga nakaputo sa cellophane mapalit sa 25 pesos ug 20 pesos ang tulo. Samtang misaka sab sa 40 to 50 pesos ang presyo sa bugas sa syudad. Ang local rice nga 1,280 pesos lang kaniadto, anaa na karon sa 1,320 pesos to 1,330 pesos matag sako. 1,340 pesos na karon ang imported rice nga tag 1,300 lang kaniadto. Wala pa man good harvest daw ma'am. Ang brown sugar miubos ang presyo ngadto sa 65 pesos per kilo gikan sa 68 pesos. Tag 78 pesos na lang karon ang white sugar nga kaniadto 85 pesos. Ang mantika 65 pesos na lang per kilo gikan sa 75 pesos per kilo. Nang hinaot ang mga mamalitay nga dili na musaka pa ang presyo sa mga palaliton karong nagkaduol ang holiday season. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Patay ang duha ka mag-igsuon atol sa pagpamusil sa Kabakan, Cotabato. Personal nga atraso ginalantaw nga motibo sa krimen. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? Patay ang mag-igsuon human kini gipaarakan sa wala pa mailing suspetsado sa Kabakan, Cotabato niadtong November 29 pasado alas 7 sa gabi sa National Highway sa Barangay Kayaga sa Moong Lungsod. Giila ang mga biktima nga sila si Reynan Bernardo Napal Cruz, 29 anyos ug ang igsuon niini nga si Rene Bernardo Napal Cruz, 17 anyos. Pulos mga residente sa Barangay Cuna, Carmen, Cotabato ang mga biktima. Sumala sa pulisya, dead on arrival sa ospital si Reynan Napal Cruz. Samtang ang igsuon niini nga si Rene Napal Cruz, gitabang pa sa ospital apan kagahapon sa buntag, nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Tinambangan po itong mga biktima po natin. Papunta po sana sila ng Barangay Kayaga at hinintay po sila sa specific place dito sa Sitio Malabuhayan na National Highway. Nakaangkon og grabeng mga samad pinusilan sa lawas sa mga biktima, rason sa ilang kamatayon. Sumala pa wala kunoy CCTV sa lugar ug walay mga suga. Dalawa po siyang tama
sa likod banda at sa may bandang kamay. At ito namang si Rene is may tama po siya sa ulo at sa bandang tiyan. Personal nga atraso ang gitanaw sa otoridad nga motibo sa pagpamusil. Aduna nasab ko na suspect ang kapulisan sa maong pagpamusil patay. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Bagyong Michong naglandfall na sa China, 13 patay, sigon sa otoridad. Gikuso-kuso karon sa Bagyong Michong ang Southern India. Kusog nga hangin ug ulan ang nasinati sa Southern India nga naghatod og grabing pagbaha. Sa karon ana sa 13 ka tawo ang patay. Ang Bagyong Michong adunay gikusgon nga 110 km per hour. Tungod niini ana sa 200 mm ang ulan nga nasinati sulod sa 24 oras. Hinungdan sa grabing baha nga nasinati ug pagkaguba sa pipila ka infrastruktura. Nangalukat ang mga punuan sa kahoy sa 25 ka villages. Ana sa 15,000 ka tawo ang gihikling una pa man naglandfall ang bagyo. 85 ka tawo patay sa gingong mistaken drone attack gikan sa ilang kaugalingong military sa Nigeria. Tungod niini gimando na ni Nigeria President Bola Tinubu nga lawom nga investigasyon sa maong insidente sa gingong military drone attack nga mikalas sa 85 ka tawo lakip dinhi mga babayi o mga bata sa Kaduna, Nigeria. Gibisita mismo ni Nigerian Army Chief Lieutenant General Taruid Lagbaja ang Tundun Biri Village og nangayo og pasaylo sa maong airstrike. Sa Kadun Hospital kapinsay 60 ka tawo nga samdan ang ginatambalan. Sumala sa Army spokesman Brigadier General Onyami Nikwakko, mga samtang nagpahigayon og air patrol aduna kunoy namatikdan nga grupo sa mga tawo nga susama sa lihok sa bandido hinungdan nga nilusad og pangatake. Ulay na diyang nakumpirma nga dili kini mga bandido apan simpleng villagers. Garbo karon sa Coronadal City ang 25 anyos nga lalaki nga 16th placer sa 2023 bar examinations. Ato siyang ilailahon sa report ni Justoni Humamil. Dili gihapon makatuo ang 25 anyos nga si Vince Benedict Barion nga migraduar sa University of the Philippines ug tubong Coronadal City sa South Cotabato nga dili lang mipasar sa 2023 bar examinations. Nahimo pa siyang 16th placer. Actually, nung una, hindi ko nakita na 16th placer ako kasi tumawag yung kuya ko sa akin eh. Tapos nung tumawag siya sa akin, nakat yung live stream ko. Tapos dun ko nalaman from him na pumasa na ako at saka naging 16th placer ako. So ang kasama ko that time was mother ko and sister. Tapos yun, tuwang-tuwa sila. Parang naiyak ng konti yung mom ko and sister. And until now, actually, medyo hindi pa rin ako makapaniwala. Saysay pa niya, dili kuno basta-basta ang ilang giagian sa tulo ka adlaw nga bar exam. Ano talaga siya comprehensive, mahirap, and ayun, kung kailangan talaga na tutok sa exam para masagutan siya. Ikaduha sa tulo ka mag-igsuon si Vince. Sumala niya. Kaniadto pa, pangandoy na niya nga mahimong abogado. Nahimong motivation sab niya ang iyang pamilya nga makalampo sa law school hangtod na sa bar exams. Simula pa nung bata ako, sila talaga yung sumuport sa akin, tumulong, nag-encourage. And ayun, parang ginagawa ko talaga lahat to for them and also for myself. And to make them proud and to make myself proud. Sumala niya, bisan pa man sa iyang kabisi. Prioridad sab niya ang iyang mental health ug importante gayud kuno ang time management. Minsahin niya sa mga buot mahimong abogado. Ayun, important talaga yung na gusto mo siya. Kasi yung law is something na mahirap. Part siya ng buhay natin everyday, hindi lang natin napapansin. Pero if gusto mo talaga yung isang bagay, you would do everything every day in your power to achieve that goal. Gikan sa 10,387 nga nagtake sa 2023 bar exams, anaa sa 3,812 ang nakapasar. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. 11 ang patay sa giingong sakop sa Dawla Islamia Group sa inkwentro ni ini, tali militar sa Datu Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur.
Patay ang 11 kasakop sa Dawla Islamia Group sa operasyon sa 6th Infantry Division sa Bukirong Bahin sa Mother Tuwayan Datu Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur ni adtong Biyernes, December 1. Gibutyag ni 601st Commander Brigadier General Oriel Pangkog. Aduna kuno'y mga sibilyan ang nagsumbong sa ilaha mahitungod sa presensya sa armadong grupo. Hinungdan nga naglusad gilayon kini og operasyon nga miresulta sa bakbakan. Narecover sa lugar ang napulo ka tag-as nga kalibre sa armas. Lakip din niyang 2 ka M14 rifle, 7 ka M16 rifles ug 3 ka eksplosibo. Sumala pa nga plano sa maong grupo nga maglusad o gagubot dili lang sa Maguindanao del Sur apan hasta nasab sa tibuok Central ug South Central Mindanao. Mga kapuso, 18 days na lang, Pasko na! O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.